Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Soler. Isang pangalang kinuha sa liwanag, pero kabaligtaran ang naging takbo ng buhay ko nang pumasok ako sa mundong puno ng anino. Nagtatrabaho ako bilang isang high-end real estate consultant sa Makati. Alam mo naman dito, sa Central Business District, Ate J, bawat kanto ay pera, bawat gusali ay pangarap, at bawat tao ay tila may hinahabol na oras. Ang buhay ko ay umiikot sa pagitan ng mga kape sa Starbucks, mga blueprint ng mga luxury condo, at mga presentation sa mga kliyenteng ang tingin sa 1 milyong piso ay barya lang. Maganda ang takbo ng career ko. Bilang Soler, pinanindigan ko ang pagiging radiant at professional. Hanggang sa isang hapon, habang bumubuhos ang ulan sa labas ng aking opisina sa Ayala Avenue, dumating siya. Siya si Thorn, isang pangalan na kasing talas ng kanyang dating. Pagpasok pa lang niya sa conference room, tumigil ang mundo ko ng sandali. Hindi siya yung tipikal na kliyente na naka-Amerikana o formal na formal. Nakaitlog na leather jacket lang siya, maong nakupas, pero ang relo sa kanyang kaliwang kamay ay sapat na para pambayad ng isang buong unit sa Serendra. Miss Soler? Boses niya na baritono at tila may otoridad na hindi mo pwedeng baliwalain. Yes, Mr. Thorn. Please, have a seat. Sagot ko, habang pilit na pinapakalma ang aking mga kamay na biglang nanlamig. Professional ang simula, Ate J. Naghahanap siya ng isang penthouse unit, yung private, secluded, but at the center of everything. Iyon ang sabi niya. Gusto niya ng lugar kung saan hindi siya basta-basta makikita ng mga tao, pero kitang-kita niya ang buong syudad. Habang ipinapaliwanag ko ang mga amenities ng property, napapansin ko ang titig niya. Hindi ito yung titig ng bastos na lalaki. Ito ay titig ng isang taong nagbabasa ng kaluluwa. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko, tila tinitimbang niya. I don't just buy properties for investment, Soler. Sabi niya habang nilalaro ang kanyang fountain pen. I buy them for sanctuary. May mga bagay kasi sa mundo na masarap itago. Noon ko pa sana nahalata, Ate J, na ang bawat salita niya ay may kalakip na babala. Pero bilang isang ambisyosong agent, ang tanging nakita ko lang ay ang malaking komisyon na makukuha ko kapag naisara ko ang deal na ito. Natapos ang meeting na yon sa isang mahigpit na kamayan. Pero nang magkadikit ang aming mga palad, may kuryenteng gumapang sa braso ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi yun bahagi ng trabaho. Hindi yun nakasulat sa kontrata. Pag-alis niya, naiwan ang amoy ng kanyang pabango sa silid. Isang halo ng sandalwood, usok ng sigarilyo, at ulan. Isang amoy na simula noon ay hindi na nawala sa sistema ko. Sumunod na mga linggo, naging madalas ang aming komunikasyon. Text sa madaling araw tungkol sa mga dokumento. Tawag sa gabi para magtanong tungkol sa interior design. Pero unti-unti, ang mga usapang pangnegosyo ay nahahaluan ng personal. Kumain ka na ba, Soler? Masyado kang nagpapakapagod. Text niya isang gabi, 11:00 na ng gabi. Katatapos lang, Thorn. Salamat. Ikaw? Sagot ko, habang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame. I'm at a bar in Poblacion. Join me. No business talk, just drinks. Dapat tumanggi ako, Ate J. Alam ko ang limitasyon ng trabaho ko. Pero ang pangalang Soler, na dati ay simbolo ng liwanag, ay tila unti-unti nang naaakit sa dilim na dala ni Thorn. Nag-ayos ako, nagsuot ng pulang lipstick at pumunta sa kanya.
Doon, sa gitna ng ingay at usok ng Makati nightlife, nagsimulang mabura ang linyang naghihiwalay sa kliyente at sa kung ano man ang magiging kami. Pagdating ko sa poblasyon, tila mas sumikip ang dibdib ko hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa kaba. Nakita ko si Thorn na nakaupo sa isang madilim na sulok ng bar. May hawak na baso ng whiskey at parang pag-aari niya ang buong paligid. Nang magtama ang paningin namin, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanya. Isang ngiting alam mong may panganib pero hindi mo kayang iwasan. "You look radiant tonight, Soler. Living up to your name." Bungad niya habang hinihila ang upuan para sa akin. "Salamat. Akala ko ba bawal ang business talk?" Biro ko, pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. "Strictly no business. Tonight, I just want to know the woman behind the best real estate agent in Makati," sabi niya, sabay order ng isang baso ng alak para sa akin. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti kaming nagkakilala. Sinabi niya sa akin na galing siya sa isang pamilyang puno ng pressure at bawat galaw niya ay kailangang perpekto. Kaya daw siya naghahanap ng penthouse ay dahil gusto niyang makawala sa mundong laging nakatingin sa kanya. Pero sa bawat kwento niya, may mga bahaging tila niluluksuhan niya, mga puwang sa kanyang buhay na hindi niya binabanggit. "Ikaw, Soler, bakit real estate?" Tanong niya habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Gusto kong tulungan ang mga taong mahanap ang tahanan nila. Pero minsan, naiisip ko, ako ba nahanap ko na ang sakin? Sagot ko, dala na rin siguro ng tama ng alak. Tumahimik siya sandali, hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad niya ay parang humahaplos sa kailaliman ng pagkatao ko. "Siguro, hindi mo kailangang maghanap ng lugar. Minsan, ang tahanan ay isang tao." Sa mga sumunod na araw, ang aming pagkikita ay hindi na limitado sa mga sight viewing sa Makati. Nagpupunta kami sa mga mamahaling restaurant, nanonood ng sine sa mga pribadong sinehan, at kung minsan ay nagmamaneho lang sa paligid ng syudad habang malakas ang ulan. Naging lihim na kaming magkasama kahit wala pa kaming formal na label. Isang gabi, dinala niya ako sa penthouse na binili niya. Ang unit na ako mismo ang nagbenta sa kanya. Wala pa itong gaanong gamit. Tanging ang malawak na bintana na tanaw ang kislap ng mga ilaw ng Makati ang nagsisilbing palamuti. "Dito, Soler," bulong niya habang nakatayo kami sa harap ng salamin. "Dito tayo pwedeng maging tayo lang. Walang huhusga, walang makakakita." Humarap ako sa kanya at doon, sa gitna ng katahimikan ng ika-40 palapag, naramdaman ko ang kanyang mga labi. Malambot, mapusok at puno ng pangako. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang pagiging profesional. Nakalimutan ko ang lahat ng babala ng isip ko. Ang tanging alam ko lang ay ang nararamdaman ko para sa kliyente ko. Pero habang tumatagal, nagsimula kong mapansin ang mga kakaibang bagay. May mga tawag siyang hindi sinasagot kapag kasama ako. May mga pagkakataong bigla siyang mawawala ng ilang araw at babalik na tila walang nangyari. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang message ang lumitaw sa screen mula sa isang numerong walang pangalan. Nagtatanong na siya kung nasaan ka. "Umuwi ka na." Nanigas ako. Sino ang siya? Doon nagsimulang gumuho ang ilusyon ko. Habang mas lalo akong napapalapit sa kanya, mas lalo kong nararamdaman na ako ay nagiging anino na lamang sa sarili kong buhay. Ako ang naging takbuhan niya, ang kanyang pahinga, pero ako rin ang kanyang naging lihim. Isang lihim na itinatago sa loob ng mga mamahaling pader na ako mismo ang nag-alok sa kanya. "Thorn, sino ang kausap mo?" Tanong ko isang hapon habang nasa sala kami ng penthouse. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng kanyang kurbata. "Wala yun, Soler. Business." "Business pa rin ba yung kailangan mong umuwi dahil may naghihintay sa'yo?" Diretsang tanong ko. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init
Ngayon ay malamig at matalim. Huwag mong sirain ang meron tayo, Soler. Alam mo ang pinasok mo. Dito sa loob ng unit na ito, ikaw ang reyna. Pero sa labas, alam mo kung saan tayo lulugar. Ang bawat salita niya ay parang sampal sa akin. Ako ang nagbenta sa kanya ng unit na ito para maging sanctuary niya. Pero heto ako ngayon, tila nakakulong sa loob nito. Ang dating radiant na Soler ay unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Mula sa pagiging isang matagumpay na consultant, naging isang babaeng naghihintay na lamang sa mga mumo ng oras ng isang lalaking hindi ko kailanman lubos na makikilala. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kondo ko sa Makati, nakatanggap ako ng isang envelope. Walang sender, walang sulat sa loob, kundi isang litrato. Litrato ni Thorn na may kasamang magandang babae at isang bata sa isang subdivision sa Alabang. Ang puso ko ay tila pinilit na pinipiga. Ang kliyente ko, ang lalaking minahal ko sa loob ng madidilim na silid ng Makati, ay may buong buhay na hindi ko alam. At ang mas masakit, ako ang tumulong sa kanya na magkaroon ng lugar kung saan pwede siyang magtaksil ng payapa. Sa puntong ito, Ate Jay, hindi ko na alam kung paano babalik. Paano ko babawiin ang sarili ko kung ang bawat sulok ng Makati ay nagpapaalala sa akin ng aming mga lihim? Paano ako magpapatuloy sa trabaho ko kung ang pinakamalaking deal na nagawa ko ay ang ibenta ang sarili kong dignidad para sa isang lalaking itinuring akong panandaliang hantungan? Nagpatuloy ang ugnayan namin, pero may lason na ang bawat halik. Bawat yakap niya ay tila may kasamang kasalanan. Sinubukan kong umiwas, sinubukan kong huwag sumagot sa mga tawag niya. Pero isang, "I miss you, Soler" lang niya, bumibigay na naman ako. Para akong adik na alam kong papatayin ako ng bisyo ko, pero hindi ko magawang tumigil. Hanggang sa isang araw, dumating siya sa opisina ko nang hindi nagpapabiyahe. Hindi siya yung Thorn na kilala kong kalmado. Magulo ang buhok niya at bakas ang pagod sa kanyang mukha. "Kailangan nating mag-usap, Soler. Ngayon din," sabi niya, sabay hila sa akin palabas ng opisina, sa harap ng lahat ng mga katrabaho ko. Dinala niya ako sa parking lot, sa loob ng kanyang sasakyan. Doon, bumuhos ang lahat. Alam na niya, bulong niya. Alam na niya ang tungkol sa atin. At Soler, hindi siya titigil hanggat hindi ka nawawasak. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Ang takot na dati ay nasa isip ko lang. Ngayon ay nasa harap ko na at may mukha na. Ang babaeng nasa litrato, ang asawa niya, ay hindi lang pala basta asawa. Siya ay anak ng isa sa pinakamalaking shareholder ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Anong gagawin natin, Thorn? Sabi mo ako ang reyna dito sa loob. Sabi mo ito ang sanctuary natin. Sigaw ko habang humihagulgol. Ang lahat ng tatag ko bilang Soler ay tuluyan ng naglaho. Kailangan mong mag-resign, Soler. Kailangan mong umalis ng Makati. I'll give you money. Asikasuhin ko ang lahat. Basta mawala ka muna sa paningin nila. Malamig na sabi niya, ni hindi niya magawang hawakan ang kamay ko. Ang lalaking nangako sa akin na ako ang kanyang tahanan ay siya ring nagtutulak sa akin palabas ng pinto. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi niya ako minahal bilang tao. Minahal niya ako bilang isang serbisyo. Parang yung penthouse na ibinenta ko sa kanya. Isang luxury, isang convenience, isang bagay na pwedeng palitan o itapon kapag naging abala na sa kanyang totoong buhay. Hindi ko tinanggap ang pera niya. Iniwan ko siya sa parking lot na yon at naglakad ako sa gitna ng tirik na araw sa Ayala Avenue. Habang naglalakad ako, nakikita ko ang mga billboard, ang mga mararangyang gusali, at ang mga taong nagmamadali. Pakiramdam ko, naging anino na lang ako sa syudad na dati ay pinaghaharian ko. Kinabukasan, natanggap ko ang balita. Tanggal na ako sa trabaho dahil sa professional misconduct. Kumalat ang mga litrato namin ni Thorn sa opisina. Ang reputasyon na binuo ko sa loob ng 10 taon ay nagunaw sa loob lang ng isang gabi. Nawalan ako ng lisensya,
Nawalan ako ng mga kliyente at higit sa lahat, nawala ang tiwala ko sa sarili ko. Sinubukan kong tawagan si Thorne pero ang number niya ay out of service na. Pinuntahan ko ang penthouse na ibinenta ko sa kanya pero hinarang ako ng security. Sabi nila, naibenta na ang unit sa iba. Wala nang bakas ni Thorne, wala nang bakas ng kami. Ngayon Ate Jay, nakatayo ako sa malayo habang pinagmamasdan ang skyline ng Makati mula sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Natuto ako sa masakit na paraan na kapag pumasok ka sa isang relasyong nagsimula bilang lihim, kailangan mong ihanda ang sarili mo na habang buhay kang itatago sa dilim. Ako si Solaire, ang babaeng dati ay nagbebenta ng mga pangarap na tahanan pero sa huli ay naiwan na walang matuluyan dahil mas pinili kong maging lihim ng isang taong hindi naman ako kayang panindigan. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Yan ang kwento ni Solaire, isang paalala na ang liwanag ay madaling lamunin ng dilim kung hindi natin iingatan ang ating mga puso at dignidad. Minsan, sa paghahangad natin ng higit pa sa itinakda ng pagkakataon, ang sarili natin ang nagiging kabayaran. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtambay sa ating channel. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Solaire. Huwag nating hayaang maging lihim lang tayo sa buhay ng ibang tao dahil bawat isa sa atin ay karapat-dapat na ipagmalaki at mahalin sa ilalim ng sikat ng araw. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-follow na rin ang ating Facebook page na Tagalog Wild Confession para laging updated sa mga pinakabago, pinakamaiinit at pinakamakasaysayang kwento ng buhay. Muli, ako ang inyong Ate Jay, nagpapasalamat at nagpapaalala. Ang bawat confession ay may dalang aral, kaya buksan ang isip at puso. Hanggang sa muli, mga ka-confess, ingat kayong lahat.